Hello guys, dito sa ating portfolio ay meron akong mahalagang update sa ating Call Financial account kasi meron akong dalawang kumpanya na tatanggalin dito sa ating holdings today. So ang una ay ang Philippine Savings Bank. So as of the moment, meron tayong total returns na nasa halos 19% dito sa kumpanya. And also, ang isang kumpanya ay ang PhilInvest REIT o ang PhilREIT. So as of the moment, meron tayong 38 o halos 39% na kinita dito sa ating investment sa PhilREIT. Okay, now balikan muna natin yung mga dahilan kung bakit natin binili itong dalawang kumpanya. So unahin na natin itong PSB. So naandito ang ating buy link sa kumpanya. Okay, so guys, ito ay na-publish pala natin noong June 27, 2023. At kung titignan natin sa transaction dito ay ano ba to? Ayan, PSB. Kailan ba natin ito nabili? Ayan, nabili ko pala itong PSB noong June 26, 2023. So ito isa sa ko din, parang the one that got away yung aking AUB kasi maaga ko na bitawan and yun nga, napalit ko ito sa PSB, no? Pero other than that, kahit papaano kumita pa rin tayo dito ng nasa 20+% sa AUB, pero yun nga, ito yung tinatawag natin na TOTGA na company din. Okay? So, yun nga kagandahan dito na sa ating channel kasi pinapakita ko sa inyo yung mga hindi lamang yung successful investment natin in trade natin, bagkus pati yung mga maaga tayo nagbebenta or mga fail investment natin, pinapakita ko ito dito sa ating channel para magkaroon kayo ng idea, hindi lamang idea, bagkus experience na rin sa panonood lamang sa ating channel. Okay? So, nabili ko ito sa 55.10 pesos itong PSB, and yung makadahilanan naman ito kung bakit ko ito binili, no, ay medyo kasi nabagalan ako doon sa investment ko dati sa AUB, no? Ayun yung sa pagkakamali ko. And during 2023, nakitaan ko na may potential na lumago ang PSB and maganda siya magbigay ng dividendo kasi halos every quarter, no, if I'm mistaken, every quarter nagbibigay ito ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Ang disadvantage lamang nga nito, hindi siya lumalago, no? Hindi lumalago yung dividendo na ibinibigay nito sa shareholders nito, no? Talagang steady lamang 'yan na yan. So steady lamang yung pagbibigay niya ng dividendo sa 75 centavo lagi. Okay? And for me kasi today meron akong nakitang isang turnaround play na sa tingin ko ay mas mabilis yung pag-angat ng aking investment compared dito sa PSB. Kaya kinuha ko na yung investment ko at ililipat ko also sa yun nga, sa company na re-reviewin din natin mamaya. Kasi nabili ko na rin ang kumpanyang yon. Okay? Another is, tignan din natin yung pagbili natin dito sa PhilInvest REIT. Ayan, so ito yung ating buy link dito sa company. So pinutin lamang natin yan. So dito naman sa PhilInvest REIT ay nabili natin ito or pinablish natin itong ating pagbili sa company noong December 16, 2023. So sa transaction natin dito, ito ay, so hanapin lamang natin, no? Ayan. Dito, no? So ba transaction ko dito? Ayun. So dito pala sa dulo yung transaction natin sa PhilREIT. Ayan, nabili nga natin to sa 2.73 pesos per share noong December 12, 2023. So ito naman, ang dahilan ko kung bakit ko ito binili ay sa pagbulusok ng pagbagsak ng kanilang share price. Ang gusto ko dito ay ma-take advantage ang dividendo na ibibigay nila kahit na unti-unti, no? And nga, majority of my gains dito sa PhilREIT ay nanggaling sa dividendo. More than 30% of that ay talagang nakuha ko dito sa dividendo ng kumpanya. Yung capital gains ay sobrang maliit lamang, no? Another kung bakit ko ito bebenta ay dahil meron akong nakitang another opportunity na mas sa tingin ko mas maganda paglagakan ngayon kasi isa din siya sa mga bothered bugbog stock ngayon na sa tingin ko ay malaki yung potential na umangat pa kasi ito isang sikat na company
And I'm really excited kasi first time ko itong mahahawakan na kumpanya. And also sa ating community, ipapublish natin yung mga kumpanya na nabili natin at mga binenta na natin, no? And also, no, magagawa din tayo mamaya ng newsletter para mas maintindihan nyo yung dahilan kung bakit ko binenta at binili yung mga kumpanya na naandon sa ating call financial account transaction today. So bago ko makalimutan, ito nga pala yung ating completed trades na sa ating call financial account. So nabenta na natin si PSB noong 24-25. Si Pillerit naman ay nabenta natin ngayong araw lamang, February 26, no? Ayan. So nabenta natin to sa 3.02 pesos per share. And yung sinasabi ko sa inyo guys na dalawang kumpanya na idadagdag natin ay naibili na rin natin ito. So nabili ko yung unang kumpanya sa 22 pesos per share. Ayan, itong company. Maganda itong company kasi malaki ito. Isang blue chip company ito na first time kong ma-own, and I'm very excited sa future growth driver nitong kumpanya, no? Another is itong another na turnaround play natin dito. So sobrang bubog na nito for almost 4 years ata, bugbog na, and I think nakitaan ko na mayroong turnaround play mangyayari dito, kaya nag-take advantage na ako na makuha ito sa mababang presyo. So nasa 2.73 pesos per share. So guys, kung ikaw ay isang PSE Warrior website subscriber natin, mag-login ka na dyan sa ating comment section para makita mo yung mga binili natin ngayong araw. Hello guys, sa slides na ito naman ay papakita ko sa inyo yung 4 na process para magkaroon ka ng system sa pag-i-invest sa ating merkado. Okay? Alam mo ba kung bakit maraming mga Pilipino ang hindi kumikita sa stock market kahit tama naman ang stocks na napili nila? Hindi dahil sa mali ang analysis, hindi dahil malas, kundi dahil hindi nila alam kung kailan magbebenta. Maraming investor ang marunong pumasok pero karamihan hindi marunong lumabas. At ngayon guys, sa video na ito or sa slides na ito ay share ko sa inyo yung actual move, no, na ginawa natin sa aking portfolio at paano ako nag-lock in ng halos 19% gains and also another 40% gains, no, sa ating investment. Okay guys, you have to understand na magkaiba ang unrealized profit and realized profit. So yung nakita nyo kanina na pagbenta natin, ito yung tinatawag natin na realized profit. Ito na yung tunay na profit natin. And also sa slides na ito ay babahagi ko din kung bakit ko nilipat ang aking investment at pera ko sa isang property giant dito sa Pilipinas at sa isang oil company na pwedeng mag-turn around ng story ngayong taon. Pero ang mas importante kasi dito sa ating slides ay tuturo ko sa iyo ang 4-step system para mas maunawaan natin o maintindihan mo rin ang sistemang ito, no? And alam kong kayang-kaya mo rin itong gawin. Guys, you have to understand, no, simula nag-create tayo ng ating YouTube channel, meron tayong portfolio history dyan. Okay? Nandiyan yung ating mga failed investment, successful investment na andyan sa ating YouTube channel. And feel free para magkaroon kayo ng malawak na idea about investing. Okay? So, itong video na ito ay hindi ito hype, ito ay isang sistema. Unahin natin tong proof. Hindi ako nagtuturo ng theory lang dito sa ating channel. Ito ang mga actual na nangyari sa aking mga portfolio based sa ating history din and also ngayong araw mismo kung kailan tayo lumabas sa mga stocks natin. So over the past days until today, nag-close tayo ng position. So yung una ay sa ating investment sa Philippine Savings Bank. Kanya kumita nga tayo halos 19% sa ating investment. Pangalawa ay sa PhilReIT naman, nag-close tayo ng halos 40% na dito sa ating investment. Imagine mo, kung nag-invest ka ng 100,000 for example, that almost 40% gains, no? Para sa akin kasi hindi ko inaantay na bumalik sa break even ang aking investment. Hindi ko inaantay also na maubos ang aking gain. I lock in profit. Bakit ko ito ginagawa? Because kasi sa stock market, yung paper gains kasi or unrealized profit, hindi yan totoong profit mo pa hanggat hindi mo ito binebenta. So marami kasi mga pangyayari na, no, from the past and also sa mga nakakausap ko sa ating website, no? May mga senaryo kasi sila na nangyayari na kumita sila ng kumita yung kanilang investment ng 30% unrealized profit at until bumagsak to 5% to negative 10%. Ang lagi nilang sinasabi, sayang sana binenta ko na.
So sa ganito kasing senaryo, ang ibig lamang sabihin yan, wala tayong sistema. So mas maganda kasi na meron tayong sistema kasi kahit anong mangyari, hindi tayo nanghihinayang masyado doon sa ating mga binebenta. Kasi meron tayong sistema. At ito ang ituturo ko sa inyo dito sa ating video today. Okay, so step 2 ay alamin mo ang objection. Kasi karamihan, no, kapag tayo nag-i-invest, okay, kapag nakapagsimulan tayo mag-invest, simulan na tayo makapagbili ng unang stock, ang susunod na mga pumapasok sa atin ay, pero paano kung, 'di ba? Parang kanta lang pero paano kung, 'di ba? Ayun yun So, dito nilista ko yung mga objection, no, na laging karaniwang sinasabi ng mga beginners or nag-invest sa market. So nilista ko ito para bigyan natin to ng kasagutan talaga lagi. So yung unang objection talaga ng karamihan, bakit ka nagbenta? Paano kung tumaas pa? Okay guys, so ang ating portfolio history, bukat naman yan na aklat o na libro, pwede mong tignan, no? And marami kang information na makikita dyan. So marami kang fail and successful investment na makikita, no? Katulad ng nangyari sa atin sa ICT, di ba, maaga akong nakabenta pero for me kasi sinunod ko lamang ang aking plano. Okay? So ito yung unang question, bakit ka nagbenta, paano kung tumaas pa? Okay? So para sa akin, it is a great question. Oo, pwedeng tumaas pa ang isang stocks, pero tandaan mo ito guys, hindi mo kailangan makapture ang buong move. Ang goal mo kasi ay consistent profit. Kung may target ka na na-hit na, why be greedy, no? Bakit ka magiging greedy? You have to understand, greed is the silent killer of gains. 'Di ba? Actually guys, to be honest, matagal ko itong pinag-aralan kasi katulad nyo rin ako nung nag-uumpisa pa lamang, sobrang dami ko din pinagdaanan kasi I am self-taught. Ako lamang talaga, wala akong mentor na nakakausap, talaga sarili ko lamang. So ang dami kong mga losses, ang dami kong mga investment na talagang mali. And that's the tuition fee na tinake ko talaga. Okay? So objection number 2 na sinasabi ng karamihan, sayang naman ang dividends ng REIT na nakukuha mo dyan, di ba? Oo, may dividends, yes. Pero kung capital mo ay pwedeng lumipat sa mas undervalued, no? Mas undervalued opportunity ng mga stocks, mas malaki ang long-term gain yan, no? Dividends are good, but capital growth can be better. Okay? Para sa akin, this is my only choice, no? Kasi karamihan sa atin, iba-iba tayo ng goal. Okay? So, you have to remember, no, that I have 3 broker account, iba-iba yan ng goal. Kaya dito sa ating call financial account, iba-iba din tayo ng goal. Okay? So, you have to understand na ang goal ko dito is mapabilis lumago ang aking investment. Okay? And also, syempre, sasamahan din ng dividendo. Okay? Pero ang focus ko kasi is all about the growth capital, no? Another objection na sinasabi ng karamihan, delikado mag-rotate what if mali ka. Okay? Lahat ng investment, lagi mong tatandaan, mayroong risk. Pero mas delikado kasi kapag wala kang plano. Okay? Rotation is not a random. It is strategic para sa akin. Hindi ito parang YOLO move lang na wala kang gagawin. Binenta mo pero wala ka namang gagawin pala. It's calculated para sa akin kasi lagi. Okay? Every time na magtatanggal ako ng position sa aking portfolio, calculated yan. Mayroong mga susunod na move na paparating kasi. Okay? So, objection number 4 na laging sinasabi ng karamihan, walang time kasi ako na mag-monitor. Busy ako sa trabaho. Ito ang pinakamadalas na naririnig ko sa karamihan. Pero ang system na tinuturo ko kasi, ang system na ituturo ko sa iyo, ay hindi mo kailangan na tutok ka buong araw. Kailangan mo lamang ng clear target, clear exit, and clear thesis. Once clear yan, hindi ka magiging emotional sa iyong investment. Now, nandito tayo sa 4-step workflow. Okay guys, ito ay very short lamang kasi itunuro ko ito sa ating PSE Warrior Academy ng sobrang mahaba talaga para sa maintindihan ng karamihan. Okay? So,
Ngayon ay kung gusto mo na matuto about fundamentals, research, and many more or magkaroon ng system sa pag-i-invest, puntahan mo yung comment section dyan sa ating video and puntahan mo yung link na naandyan para madirekta ka sa ating academy. Okay? So, ito yung pinaka-importante kasi, no? Ito ang system na tinatawag natin. Kung gusto mo maging consistent, sundan mo ito. Now, number 1 ay you have to set a target before you enter. Bago ka bumili, alam mo na dapat magkano yung target mo. 15, 20, 30, 60, 100, 200, it's up to you. Hindi pwede yung bahala na. Kasi kapag tumaas ng 10%, mag-iisip ka. Pag 20%, magdadalawang isip ka na, di ba? Pag bumalik sa 5%, magsisisi ka. Di ba? So, ito yung karaniwan nangyayari sa atin kapag wala tayong target. You have to set target first. Okay? Pangalawa is sell when target is hit. Kapag na-hit na yung target mo, you have to sell. You have to understand discipline sa investing. Hindi ito emotion. And so for example sa bank stock natin and sa REIT stock natin, nakakita ko na mayroong magandang bagong opportunity. So ang ginawa ko ay kinuha ko ang aking investment, no? At inilaga ko agad. And also kita nyo naman sa history natin from the past, makikita mo dyan kung ano yung ginagawa natin, rotation na ginagawa. Kasi sa pamagitan kasi nito, nagkakaroon tayo ng less drama and also less regret, di ba? Another is rotate to better risk reward. So after selling, kapag nakakita ako ng bagong opportunity, ay talagang dinideploy ko agad. Una, 'di ba? Ang ginawa natin ay nilaga ko agad ito sa isang giant property stock sa ating bansa. Okay? So think about that. Consumer recovery also, footprint traffic, meron kasi, and real asset meron ng kumpanya. And also, merong long-term growth na nakita ko sa isang stock na ito. Second ay isang oil refinery giant. Okay, so para sa akin ito isang turnaround play, turnaround story. So nag-i-improve kasi ang kanilang fundamentals, better macro condition also. Kapag nag-normalize na kasi ang operations, malaki ang potential upside ditong kumpanya. So hindi ko sinasabi na sure ball guys. Ang sinasabi ko is better risk reward at current level. Yung pang-apat is balance, stability plus growth. Hindi pwedeng puro high risk ang investment mo, no? Hindi rin pwedeng puro safe investment ka lang din. Portfolio is like basketball team. Kailangan mayroon kang defense, so kailangan mayroon ding scorer. So yung property giant para sa akin today, para siyang stability plus leadership. Yung oil is a turnaround play. Growth plus recovery play. So makikita mo dito yung balance approach natin about investing, no? Mas maintindihan ko na mabilis ang aking sistema. Ngayon imagine mo yung difference kapag meron kang system sa wala. Before, kapag wala kang sistema, ikaw ay isang typical investor lang, di ba? Bumibili tayo dahil sa hype. Wala tayong target, pag tumaas, nagiging greedy tayo, pag bumaba, nagpapanik tayo. So minsan naiipit talaga tayo. So minsan, and also kadalasan nanghihinaing tayo sa ating investment. Emotional roller coaster rin nangyayari sa atin. So kapag mayroon na tayong sistema, ano nangyayari sa atin as an investor? Mayroon tayong entry plan, may target tayo, may exit discipline, may rotation strategy, may balance approach tayo about investing. Hindi man ito perfect pero kontrolado natin ang ating sistema. Hindi ka umaasa sa swerte, umaasa ka sa proseso lagi. And gusto kong maintindihan mo ito guys. Ang goal natin is not to be right all the time sa stock market. The goal is to grow our capital consistently. Minsan 18%, 38%, more than 50%. Minsan maliit lang ating kikitain pero over time kasi it compounds, no? At kapag natutunan natin or natutunan mo ang profit taking at rotation sa iyong investment portfolio, diyan ka magle-level up. I will promise to you that. Actually guys, sa katotohanan, hindi mo kailangan maging sobrang talino, no, para maintindihan yung investing. Hindi mo kailangan maging o mag-subscribe sa Bloomberg Terminal para malaman kung ano yung latest news information. Ang kailangan mo kasi is disiplina, patience, and system. Huwag ka puro lagi FOMO. Huwag ma-pressure sa mga nangyayari or iba pang investment ng ibang tao.
no? Your journey, your timeline. So going forward guys, tatandaan mo ito, kapag na-hit na yung target mo, lock in ka na ng profit dyan, and also rotate into undervalued or mga recovery plays or companies na nahanap mo na may potential. And also you have to maintain stability plus growth balance lagi. And also you have to stay selective sa mga companies na pipiliin mo. Hindi porket nag-invest ako sa isang kumpanya o dalawang kumpanya na pinakita ko sa inyo ay sa gagayahin mo na rin ako. No, you have to research, alamin mo yung thesis na ginagawa mo. You have to know your assignment lagi. And also you have to think long term. So hindi mo kailangan magmadali, no? And also sa investing, hindi mo kailangan magmadali para yumaman. You are building wealth slow, intentional, and strategic. Okay? This is your goal. So kung natuto ka sa video na ito, please comment down below. And also, kung gusto mo ng mga ganitong investment approach, breakdown, please like this video and also subscribe. At i-share mo na rin ito syempre sa mga tropa mo na gusto matuto about investing, laging naiipit sa stock market, diba? So tulungan natin ang mas maraming Pinoy or ordinaryong Pilipino na matuto about investing o matuto ng investment ng tama. Remember, profit is not about luck, it's about discipline. Hindi mo kailangang hulaan ang future. Kailangan mo lang sundan or sundin ang proseso. Again, this is Pesi Warrior guys na lagi nagpapaalala, invest wisely and also see you on the other side.